Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at makikinig. At if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Okay, guys, viral ito kahapon kung saan may mga nagprotesta sa harapan ng compound ng mga Diskaya at pinagbabato ng putik at nag-spray paint sila ng magnanakaw. Diba? Dahil dito sa nangyayaring flood control scandal sa ating bansa. So let's take a look on this video. Let's see what happens. Halos halos mga kabataan eh. Hmm. Ayan. Iba. Spray paint pa. Ayan. So, kitang-kita nyo yan, guys. Ayan. Ayan. Okay, halos mga kabataan yung nag-spray paint tapos nagbabato ng putik, di ba? Kasi pag binabaha, pagkatapos ng baha, makikita mo puro putik. So dito makikita yung galit ng mga kabataan na ito. At tignan natin kung anong grupo sila. Okay? Okay, so move forward natin. Dito. Okay, so far nakalagay dito People Surge, Agham, Kalikasan, Agham Youth, Bayan Muna. Okay, ito yung mga grupo na mga na kumakalampag sa mga Diskayas kasi sa pag-involve nila doon sa flood control scandal at korupsyon na nangyayari sa ating bansa. So imaginein mo, yung compound nila mataas pa sa kalsada tapos yung kanilang building napakataas, ang daming sasakyan, hindi sila binababa. Pero kagaya nating mga ordinaryong tao, eh ating mga lugar, binabaha, maliit na ulan, binabaha, konting, let's just say, yung maliit na bagyo, ilang ilang buhos lang ng ulan, binabaha na talaga agad. At kung natatandaan nyo, yung Diskaya ay nasa top 10, okay? Yung St. Gerald Construction ay nasa not top 10, top 15 ng mga contractors dito sa ating bansa. At hindi lang yan, doon sa video ko before, guys, yung St. Gerald's Construction na umusbong o naglago ang kanilang company noong 2016. Kung natatandaan nyo, si Bato, tinanong niya si Diskaya na kailan kailan kayo kumuha ng projects. O, so natatandaan ng babae, 2016 onwards, di ba? Napatigil pa nga si Bato eh. Sa sagot ni Mrs. Diskaya. Okay? So, kita mo talaga may konektado si Diskaya kay Bongo kasi nagpartner sila doon sa Davao. Ano nangyari sa Davao? Binabaha kahit konti lang tapos yung mga flood control may mga sira tapos hindi pa kumpleto, di ba? So sana man lang yung mga tao doon ay magprotesta ganito din. Parang ganito rin na ginagawa ng mga kabataan doon sa kanilang mga lugar, di ba? At guys, kung titingnan nyo, contractor lang ang kinakalampag nitong mga kabataan. I'm sure hindi to titigil at wag natin i-focus yung problema, yung issue sa mga contractors. Wag natin kalimutan ang mga totoong naglagay ng pera diyan. Sino pa ba? Kundi yung mga involved na mga kongresista at mga senador, kabilang na diyan si Chis Escudero, Bongo at si Joel Villanueva.
Diba? Nandun sila sa listahan ng Philippine Center of Investigative Journalism. So nakita nila, na-investigate nila na yung kay Escudero nag-donate ng 30 million, tapos lumago yung company ng nag-donate. Lumago siya, 'di ba? Pagkatapos manalo ni Cheese. Tapos may donation galing sa construction contractor kay Joel Villanueva, 'di ba? Nag-donate ng pera daw. Tapos kay Bongo naman, yung pamilya niya, contractor din, 'di ba? Sino talaga ang mastermind o mga mastermind dito sa flood control scandal na to? Dapat wag nating kalimutan sila. Ay sila ang mga kumbaga sila ang nasa taas, 'di ba? So yon. So guys, if you have any comments or suggestion, please like and subscribe and I'll see you in the next video. Salamat po sa pakikinig.